Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Dalawang paharis na bakbakan ang ating tatalakayin ngayon na kung saan Jasil Trinidad na ating kababayan kontra Shukichi Iwata ng Japan. Michael Kasama na ating kababayan kontra Kota Kaneko ng Japan. Fight schedule July 6, 2024. Nagaganapin po sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan. Ibig sabihin, dadayuhin ng dalawang Pinoy ang mga Japanese fighter para makasagupa. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison at analysis, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino po ang papaboran nyo na sa tingin po nyo ay may malaking tsansa sa panalo dahil detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging liyamado, saan niya ba naging dihado itong magkabilang panig. At inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang mong video at nang sa ganun makapag-desisyon po kayo. Maaring ang inyong desisyon ay taliwas naman sa aking pananaw o prediction sa laban at maaari din po na ang inyong desisyon ay magiging pabor. Ngunit ang mahalaga po riyan, kayo, dahil nasa inyo po ang huling desisyon. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na atin mo nang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamitin naman na referensya sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa no sports speech kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin patagalin pa. Simulan na natin at ang unahin nating tatalakayin ay ang bakbakan sa pagitan ni Jasil Trinidad kontra Shukichi Iwata. Alamin natin ang background nitong ating kababayan na si Jasil Trinidad. As a pro boxer, itong si Trinidad po ay may impresibong kartada, 11 wins with 6 wins coming by way of knockout undefeated. May edad 26 anyos, height 5 foot and 6 inches, reach 66 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 54.55%. Last fight, November 11, 2023, Elden Ginahon. Panalo by first round technical knockout itong si Jasil Trinidad. Karanasan o eksperyensya nitong si Jasil Trinidad, sinuri ko po kung siya ba ay dating lumalaban sa amateur or sa Olympic, hindi ko po natagpuan ang kanyang pangalan. So diretso tayo sa kanyang karanasan as a pro boxer. Ang pinakamatinding na kalaban nito na kung saan masasabi nating kung ikumpara sa kanya ay veterano ay ang laban niya kontra Virgilio Silvano, Ruslan Ico, JC Francisco. Sa tingin ko yan po ang nakapagbibigay ng magandang karanasan kay Jasil Trinidad. At ang na-achieve pa po lamang nitong si Jasil Trinidad as a pro boxer ay ang Philippine Boxing Federation Light Flyweight title. Skills itong ating kababayan: boxer puncher, pressure butter style, defensive style, lumalaban sa prulan o tututo na bakbakan, may counter punching style. Makamay, masipag, bumato ng suntok itong ating kababayan. Taglay ang timing, siyempre power at accuracy. Pagdating po sa depensa, may mga butas sa depensa itong ating kababayan na kung saan nagiging delikado ito, baka masamantala makounter. Oo. Epektibo ang galawan ni kabayan sa mid-range, close range, at siyempre sa long range gamit ang kanyang jab 1-2 combination. Sa panig naman ng Japanese fighter na si Shukichi Iwata. As a pro boxer, may impresibong kartada ang Japanese fighter, 12 wins with 9 wins coming by way of knockout, may isang talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad 28 anyos, height 5 foot and 4 inches, reach 64 inches. Orthodox din ang kanyang stance, knockout ratio 75%. Last fight, January 20, 2024. Nakasagupa nito ang dating world champion nating kababayan na si Rene Mart Cuarto, na kung saan panalo si Shukichi Iwata sa kanyang laban kay Cuarto by 6 round technical knockout. Isang matinding body shot ang tumama kay Cuarto doon sa laban mga lods. At unang nakatikim ng talo si Shukichi Iwata November 1, 2022 sa mga kamay ni Jonathan Gonzalez by unanimous decision. Karanasan o eksperyensya ni Shukichi Iwata bago pumasok sa pro boxing, siya po ay dating lumalaban sa amateur na may kartada po na 59 wins with 12 losses lamang. At ang kanyang karanasan as a pro boxer, dating world title challenger, at ang mga matitindi na kalaban nito ay ang katulad ni Jonathan Gonzalez, siyempre Rene Mart Cuarto na dating world champion, at idagdag natin si Kenichi Horikawa. Ang na-achieve po lamang ni Shukichi Iwata, mga regional title belts mga lods, Japanese Boxing Commission o PBF, WBO Asia Pacific Light Flyweight title. Skills: boxer puncher din po itong si Shukichi Iwata. Pressure fighter style, pero hindi po ito basta-bastang pumapasok sa range ng kanyang katunggali. Pinapanatili niya ang kanyang distansya. In and out ang kanyang ginagamit. Defensive style, back pedal, moving around sa kanyang katunggali. Lumalaban din sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching style. Taglay nito ang hand speed, power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, may mga butas din po sa depensa itong si Shukichi Iwata na kung saan
delikado rin pagka yan ay masamantala, pagka yan ay makounter. So ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Unahin natin sa ranking. Ayon po sa boxing scene, sa 4 major title belt dyan po sa light flyweight division, rank 1 to 15 ng boxing scene. Rank 1 sa WBC si Shukichi Iwata, rank 3 sa WBA, rank 7 sa IBF, rank 1 sa WBO, itong si Shukichi Iwata. Samantala, itong ating kababayan, wala po ang kanyang pangalan sa rank 1 to 15 dyan sa light flyweight division sa ranking ng boxing scene. Ngayon, dadako tayo sa kanilang physical appearance, edad. 28 anyos ang Japanese fighter, 26 anyos itong ating kababayan. Pareho na sa prime po, laban na ito nang nasa prime. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad po ang ating kababayan ng 2 inches, sa reach 2 inches din. Ngunit pagdating po sa power, lamang naman ang Japanese fighter. 75% ang knockout ratio ni Iwata, 54% naman ang knockout ratio ni Trinidad. So lamang po ang Japanese fighter sa power. Pero sa height, reach, lamang naman si kabayan. Ngayon, sa activity fights, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Sa experience, lamang po si Shukichi Iwata. Sa skills, 50-50. Sa pangkalahatan, sino Yamado? Shukichi Iwata po ang Yamado dito. Sa ranking, lamang si Shukichi Iwata. Sa power at experience at combination sa hand speed. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko dyan, Shukichi Iwata by technical knockout. Anong round? Siguro pinakamatagal 7. Kung di man magawa ng Shukichi Iwata, ang may knockout si Jassel Trinidad, sa tingin ko Shukichi Iwata pa rin manalo sa pamamagitan naman ng puntusan, unanimous decision or split decision. Gamit ang kanyang hand speed, power at experience. Ganon pa man, hindi porket pabor ako kay Shukichi Iwata ay walang tsansang manalo si Jassel Trinidad. Siyempre may tsansa itong manalo din sa pamamagitan ng puntusan. Gamit ang kanyang height, reach, siyempre yung power. At idagdag natin yung kanyang skills na kung saan posible niyang talunin sa puntusan ang Shukichi Iwata. Pero dahil dayo si kabayan, tagilid siya dyan. Oo, dayo siya eh. So, anong dapat gawin ni kabayan para makapiyos panalo? I-knockout niya kung kaya niyang i-knockout si Shukichi Iwata. May chance bang makapagpa-knockout si Jassel Trinidad? Oo naman. May mga kakulangan din sa depensa ang Japanese fighter na kung saan posibleng yan ang masamantalang ni kabayan. Pero dito sa buong laban mga lods, masasabi kong dehado si kabayan dito. Oo. Pero this is boxing, anything can happen. Hindi porket dehado ay walang tsansang manalo. Siyempre, mayroon po yan. Yun nga, masasabi kong pinakaano ko dyan kay Jassel ay ang makuha niyang talunin si Iwata sa puntusan. Dahil marami nga kung bumabato na suntok si kabayan. At siyempre, may power din. Pero dahil dayo itong ating kababayan, kailangan niya magtrabaho ng husto. At nang sa ganon, makubinsin niya ang mahurado. At kung gusto talaga niyang manalo na wala ng pagtatalunan pa, hindi madali sa daya, kumbaga, hometown decision, favoritism, in-knockout niya kung kaya niyang in-knockout itong Japanese fighter. Kuya Rong Swartz, may kakayanan ba? Siyempre may kaya. Sa dami ba naman ng kanyang suntok, imposibleng walang iindahin damage yung Japanese fighter. Ngayon, dadako naman tayo sa bakbakan sa pagitan ni Michael Kasama kontra Kota Kaneko. Nangangampanya mga ito sa featherweight division. Alamin muna natin ang background ni Michael Kasama. As a pro boxer, may impresibong kartada si kabayan ng 9 wins. All wins coming by way of knockout. May 2 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 2 talo, puro knockout din ang kanyang sinapit. May edad 23 anyos, height 5 foot and ano lang to mga lods, estimate yung kanyang height dahil wala sa kanyang record. Nasa mga 5 foot and 6 or 5 foot and 7 ang height nitong si Michael Kasama. Orthodox ang kanyang stance, naka-authorize 100%. Last fight, September 2, 2023. Nakasagupan niya Japanese fighter na si Jonya Shimada. Talo by 5th round technical knockout si Michael Kasama. Experience,
pinakamatindi na kalaban nito, syempre, kasama na dyan si Sonia Shimada, Ryan Ray Ponteras, Jaime Barcelona, at idagdag natin si Pablito Canada, na kung saan isa yan sa tumalo sa kanya. Skills nitong si Michael Kasama, boxer puncher din po. Pressure partner style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching style. Taglay ni kabayan ang power, timing at accuracy. Pero pagdating po sa depensa, maraming butas sa depensa si Michael Kasama na kung saan delikado na ma-counter. Na sana yun ang in-improve ng kanyang team ang depensa. Ngayon, sa panig naman ng Japanese fighter na si Kota Kaneko, as a pro boxer, may kartada po ito na 5 wins with 4 wins coming by way of knockout undefeated. May edad 26 anyos, height 5 foot and 6 and a half inches, orthodox ang kanyang stance, sa count ratio 80%. Last fight, March 2, 2024, nakasagupan nito si Jonrel Castino, panalo by 4th round, knockout itong si Kota Kaneko. Karanasan o eksperyensya ni Kota Kaneko bago ito pumasok sa pro boxing. Siya po ay dating lumalaban sa amateur na may impresibong kartada. Sa amateur fights, 56 wins with 13 losses lamang. At ang mga matitindi na kalaban nito, dito po sa pro boxing ay ang katulad ni Jonrel Castino, Jason Benaubra, at siyempre mga lods, yun nga ang karanasan niya sa paglahok niya sa amateur boxing. Ngayon, dadako tayo sa skills. Masasabi kong boxer puncher din ang galawan, pangkalahatan itong si Kota Kaneko. Pressure partner style, pero hindi basta-basta pumapasok sa kanyang katunggali. Ginagamitan niya ang jab, 1-2 combination. Defensive style, back pedal, moving around sa kanyang katunggali. Lumalaban din sa brulan o tututunog bakan, may counter punching style. Maliksi. Taglay hand speed. Sipag sa pagbato ng mga jab, kombinasyon. With power. Itong si Kota Kaneko. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa edad. 26 anyos ang Japanese fighter, 23 anyos itong ating kababayan. So, 23 anyos, wala pa sa kanyang prime po talaga ito. Unlike dito kay Kota Kaneko na nasa kanyang prime. So, dehado si kabayan sa pagdating dyan. Height, reach, power. Mga lods, hindi piho ang height ni kabayan. Maaaring siya po ay matangkad dito sa Japanese fighter or siya po ay magkasing tangkad lamang sa Japanese fighter. Kaya hindi piho. Ngayon, dadako tayo sa power. 100% ang knockout ratio ni Kasama, 80% ang knockout ratio naman ng Japanese fighter. So dito mga lods, masasabi nating labanan ito ng knockout artist. So malaki ang tsansa na mauwi sa knockoutan na naman ang bakbaka na ito. Okay, activity fights. Last fight nitong si Michael Kasama, September 2, 2023. Talo siya by 5th round technical knockout. Samantala si Kota Kaneko, last fight, March 2, 2024. Impresibong panalo by 4th round knockout kontra Castino. So parehong aktibo po ang dalawang maglalaban. Sa eksperyensya, lamang po ang Japanese fighter dahil dating lumalaban sa amateur. Skills, parehong boxer puncher. Lamang sa hand speed ang Japanese fighter. Pero yung power na kabayan naman, at siyempre masipag din naman kahit paano bumato ng suntok si Michael Kasama, maganda laban ito. Ngayon, sino Liamado? Liamado po ang Japanese fighter. Sa eksperyensya, sa dako ng pagdadawsan sa laban, sa skills 50-50 sila. Kung i-convert natin ito sa sa percent, kunti lang din, 55% para sa Japanese fighter, 45% para sa ating kababayan. Sinuri ko sa boxer mga lods. Lumalaban si Michael Kasama sa super featherweight division. So bababa siya ng timbang para makalaban si Kota Kaneko. So kasi yan optional. Kung magbawas ka ng timbang, posibleng mapipiga ka. So, disadvantage. At marami din nagsasabi na
pagkagaling doon sa Super Featherweight Division, bababa sa Featherweight Division, malakas daw. Dahil nga galing doon. So, optional yan. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing prediction sa laban. Sa tingin ko, Kota Kaneko mananalo dito sa laban. Oo. By technical knockout. At kung di man magawa ni Kota Kaneko na may knockout si Michael Kasama, gamit ang kanyang kasipagan, volume puncher kasi ito, at siyempre, karanasan, idagdag pa natin ang dakong pagdadausan, maraming mapagkukunan para manalo sa pamamagitan po ng puntusan ang Japanese fighter. Oo. Ganon pa man, hindi ibig sabihin na dihado si Kabayan ay walang sansang manalo. Balik tayo sa ganon na naman sa sitwasyon. Bakit? This is boxing, anything can happen. Hindi porkit dihado ay talo na kagad yan. Hindi porkit Yamado, piho ang panalo. Sa panid ni Michael Kasama, isang suntok lang kailangan niya. Isang suntok lang. Kayang tumapo sa laban. At sa isang suntok lang, ika nga ni Gennady Golovkin, kayang magpabago sa takbo ng laban. Oo. So, gamit ang power ni Michael Kasama, sana makuha niyang matimingan ang mga kakulangan sa depensa ni Kota Kaneko, lalo na sa close range na suntukan, mga lods. Pag na-timingan ni Michael Kasama ang kakulangan ni Kaneko, may chance siyang manalo by knockout. Yun ang pinaka the best na gagawin ni Michael Kasama. Kung kaya niyang i-knockout ang Japanese fighter, i-knockout niya na. At nang sa ganun, may iiwasan ang malimit nating kinatatakutan na hometown decision at favoritism. At syempre, hindi po basta-bastang katunggali si Kota Kaneko, dahil bukod sa eksperyensya, may skills at kombinasyon pa sa kanyang power. Kasi dito sa skills, mga lods, bagamat pareho silang boxer puncher, si Kabayan kasi marami pa ang dapat i-improve sa totoo lang, lalo na yung depensa. Pero may nakita tayong buta sa depensa ni Kota Kaneko, lalo na sa mid-range. Pagka yan ang masamantala ni Kabayan, babalik ako sa hindi kagulat-gulat na manakaawat itong si Kota Kaneko sa labanan na yan, na kung saan yun dapat ang gagawin ni Kasama dahil layo siya. Abangan natin, magandang laban din po ito. Ang kasunod na bakbakan na ating tatalakayin ngayon, Oshiki Foster kontra Robson Consicao, Shakur Stevenson kontra Artem Harutyunyan. Yan po ang kasunod na episode na ating tatalakayin sa sunod nating gagawing video. Hanggang dito lang lamang, ito po ng Sports PH. Maraming salamat po.